Inside the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulanon, RJ 100.9 FM. Ding mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Mao niya kung giingon nga kitang tanang katawhanian na ning Delta variant di na tangay mo kumpiyansa karong panahon na. So atong sundon ang tanan nga mga protocol di ka magpabadlong ug do na may mga barangay officials inyo dihang mga badlongon ay na ninyo sunduga buhata ang inyong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad natos kanbag. Ay sa panahon nga mohimo tas atong responsibilidad makig-alayon ta sa atong mga namunuan labi na sa pamunuan ni Presidente Duterte buot pasabot nakatabang na ka sa atong nasod nga Pilipinon. Onya mga igsoon way paglangan ari sa kuspikas linya lar palihog sa ko ikutay ko nung linya na to ikauban na to karong buntaga ang atong kanhi amahan nga karon mauna ang representante sa unang distrito sa Lalawigan Bohol way lain si Congressman Edgar Migreño Chato nga diin ato siyang ikauban karong buntaga kay ni ay nindot kayong balita dili patanan nakasabot di patanan na hibalo ni ini apan kining impormasyon nga ikapaambit karong buntaga ni kanhi gobernador nga karon kongresista Edgar Chato mahitungod ining Mandanas ruling no dako kini kaayo og ikatabang yon sa tanan nga mga LGUs lakim nas mga barangay o mga probinsya no so ikauban na to karong buntaga mangutan na ta unsa ning Mandanas ruling kay nasayon ko nga si Congressman Edgar Chato usa sa mga naningkamot gyud no nga kahatag niining maong impormasyon kay nasayon ko grabe sa pagpaningkamot ni Congressman Chato niining Mandanas ruling didto sa Kongreso niining mga panahon na. Solar palihog akong kutay niya nako ngadto ni Congressman Edgar Migreño Chato ang atong representante pinanggas katawhan sa unang purok sa Lalawigan Bohol. No? Solar pahibal-alang ko kung kani arabatas telepono age aron pod maka bantay ta nga naa na si Kong Ed dinhas pikas linya kay karong buntaga mga igsuon no dako na kong kalipay dako na kong garbo nga ikauban na to si Congressman Edgar Chato aron mapasabot niya pag-ayo dinhi sa atong tulumanon og unsa gyud ning Mandanas ruling kinsa man ni si Governor Mandanas no unsay tuyog tumong unsa man ay unod aning Mandanas ruling ngano si Governor Mandanas no sangat og usa ka formal nga petisyon ngadto sa Korte Suprema nga diin iyang gi-question no kalabot ining mga taxes o buhis nga abot sa nasod nga Pilipinon nga angay pod hatagan og pahat ang tanan nga mga local government unit no gikan nining maong buhis so mo di karon nga akong gipakutay ni Lare karon mas mapasabot kini matubag kini ug unsay mga kaayuhan nga makuha nato gikan niining Mandanas ruling tagan kinig gibug-aton gihatagan kinig pabor gipaboran kini sa atong mga halangdon talahoron nga mga horado no sa Korte Suprema nga mao ang the highest court in the land no ang Supreme Court mga igsoon so pinagi nini atong pangayoon kini gikan ni Congressman Edgar Migreño Chato no kay daghan na sa mga mayor o gani uban nga mga ABC president no sa tibuok Bohol sa dihang dunay gihimo nga okay mga igsoon ni anas pikas linya gikauban na nato ang atong kanhi amahan sa Lalawigan no champion sa pagpangalagad sa katawhan nasulayan na nga epektibo gayon nga gahatod sa iyang serbisyo ngadto sa katawhang Bulanon karon mauna ang atong kasamtangan kongresista sa unang distrito binalik na gyud niya ni mao ni nga hanas na kayo sa Congressman Ed nga pahiluna sa mga programa proyekto ug serbisyo niya pikas linya
Congressman Edward Sato sa unang purok sa Lalawigan sa Bohol. Kong Ed, welcome sa Tuntulumanon, Padayon, Bulanon. Nga imo sang mga mainiton nga pagpanimbaya sa tibuok Lalawigan sa Bohol, hibalo ko gimingaw gyud ka sa katawhang Bulanon, ilabi na nga ang first district ni pod ang imong gisilbihan niining mga panahon na. Daghang salamat, Weng, sa imong pagdapit nato sa programa ug maayong buntag sa tanan natong mga tigpaminaw sa kahanginan. Hinaot nga ang tanan na nasa maayong panglawas karong panahon na. Yes, salamat kay dahil balo ko nga bisan sa kahiktik sa imong schedule, nalipay gyud ko pagayo nga nakakuha ra gyud ko appointment nimo karong buntaga aron ikauban gyud kanato dinhi sa Tuntulumanon. Kung Ed gitawgan gyud kanako og tuyo kay aron sa paghatag og mga pagpasabot. Nindot kayo ning balita kalambuan nga ikahag nimo karong buntaga sa katawhang Bulanon, labi na sa mga kalungsuran, mga kabaranggayan, ug sa tibok Lalawigan sa Bohol. Kung Ed, aprobado na naman sa Korte Suprema ang Mandanas Ruling. Kung Ed, unsa man diining Mandanas Ruling? Kinsa man ni si Governor Mandanas ug unsay hinungdan ngano nga mi file siya og petition didto sa Supreme Court kalabot ining mga taxes nga gikuliktas atong gobyerno dinhi sa atong Pilipinas nga nasod nga Pilipinhon ug unayuhan niini nga maadto madawat sa mga LGUs nga maupoy gamiton sa paghatod sa mga basic services sa tanan nga mga lalawigan. Salamat kayo, Weng, no, sa imong paghatag og bigayon nga matuki kini may tungod sa gipakanaog sa Supreme Court nga Mandanas Ruling. Actually, duha na sila ka kaso, ang Mandanas ug ang Garcia, no, nga mga kaso, both filed by governors, Governor Mandanas and Governor Garcia. Mga kaubang sa dinato sila sa Kongreso sa unang panahon nga nagserbisyo ta. Importante mi kaayo karong panahon na nga masabtan sa atong mga opisyales, labi na gyud sa atong mga katawhan usab aron masayod sila kung unsa ang mga kausbanan sa number administration or panalapi sa atong mga local governments, which includes provincial, city, municipal, and barangay governments. Isa pod ang ma-expect sa mga tao nga madugang ang mga serbisyo tungod sa kalapad na sa mga pundo nga naa sa local governments, ikumparar adtong panahon nga wala pa mo kanaog og ruling ang atong Supreme Court. Ako lang dahil ning klaruhon, Weng, panahon na ubay-ubay ang mga invitations nga gihatag kanato sa mahitungod sa maong istoryahon tungod kay ang Department of Interior and Local Government nagtabang ni og pasabot sa mga kalungsuran ug mga opisyales inunan ang Department of Management kung unsa ang epekto ug implication sa Mandanas Ruling. So diha tay pagdapit usab nga gikan sa World Bank, isip sa ka-speaker nila may tungod sa Mandanas Ruling, isip kanhi usab nga gobernador o kanhi usab founding chairman sa authorities of the Philippines, kita'y founding secretary general. So ilat na gidapit bisan congressman na tawa na sa local government. O dinhi sa atong lalawigan pod, Weng, doon na tayo series of arrangements nga giset up, no, sa una sa atong mga magbabalaod, composed of vice mayors and Sangguniang Bayan members na humaman ni sa tanan nga distrito, 1st, 2nd, and 3rd districts. Na speaker ta dito nyo sa ato na pod nga liga ng mga barangay, nagpadayon ng ilahang orientation on the Mandanas Ruling, gawas sa gihimo sa mga DILG dito sa mga kalungsuran with the budget officers. Dunay forum ang mga liga na humana ang 3rd district, dito may explain ta. Ang simanahamod na ang 2nd district, unya a week after this week, next week bale, musud po ang 4th district. So balik sa imong pangutana sa ang Mandanas Ruling ug diin kini gagikan, ang kaso niini gi-file ni Congressman Eminando Mandanas. Sa Batangas ni Congressman sa una, Governor, ug kuyog sa ubang local officials niya, unya diha sad ang kaso nga gitasakan ni Congressman, pareho ang mga kaso batok ni sa Executive Secretary. Ang Mandanas case
pasabot ingon na dunay mga koleksyon sa National Internal Revenue Tax sa Bureau of Customs, excise tax, value-added tax, documentary stamp taxes that have not been included. Wa ma-appeal sa base amount for the computation of IRA in homology ang usagid nga kining customs tax. Kasi di-allege sa Mandanas case nga na koleksyon nga wa ma-gilhan ito IRA. Ang gamit interpret sa ato ang Constitution nga nandunay share of governments must be computed this year on the basis of all national taxes. Dili kay internal revenue taxes lang. Unya may insist ang Garcia case nga literal reading sa provisions of the Constitution, Section 6, Article 10, 1907 Constitution, mao'y dapat gisunod kay wala may balaod nga musupak sa Constitution. So kanang gitawag og just share sa mga LGUs, matud pa sa Garcia case o sa Mandanas, wala na magkasabot nga IRA or internal revenue allotment lang. Kinahanglan appeal ni ang tanang buhisan kagikubra sa atong namin whether it's collected by the BIR or the customs or agencies nga nagkolekta. So, matod sa Garcia case, unconstitutional ang gihimo sa Kongreso nga nagsuksok og word nga internal revenue kay di na maoy gigamit sa Batakang Balaod. Kunya na-exclude ang mga buhisan or taxes and accounts pursuant to or in accordance with special laws. No? So, dapat mauni ang iyahan gi-assert. Kunya, apil niyang giingon nga ang constitutional code, ang value-added tax excess collected sa Bureau of Customs, kinahanglan apil sad sa ihat. Dili kay ang internal revenue allotment nga na. So, Ed, bali, pila ba ka porsyento kung Ed ang gikan sa original nga IRA sa lungsod, sa probinsya o sa barangay? Porsyento madugang ni ito ilang ka mga panudlanan? Ako lang yung klaruhon, walay na usog na porsyento sa binahinay sa pundo sa national government. Ang government maghawid gihapon, maghawid na lang, mag-allocate na lang sa atong budget. For example, the President Sona, masubmit ang Presidente o executive budget ngadto sa Kongreso. Ang iyang gamiton, only the 60%. Okay. Ang 40% adto na gamiton sa mga local government, o niya, diretsyo ang release ani sa local government. Diri sa mga probinsya, syudad, lungsod o barangay, wala sad mausog ang sharing. Okay. Based on population, income, equal sharing di ay population of area. Mao man ay gibasihan. Wala na sad mausog. So wala mausog ang mga formula. Unya sa Mandanas ruling, so, giklaro nga ang basi sa binahinay sa pundo sa national government. Ang government maghawid gihapon, maghawid na lang, mag-allocate na lang sa atong budget. For example, the President Sona, masubmit ang Presidente o executive budget ngadto sa Kongreso. Ang iyang gamiton, only the 60%. Okay. Ang 40% adto na gamiton sa mga local government, o niya, diretsyo ang release ani sa local government. Diri sa mga probinsya, syudad, lungsod o barangay, wala sad mausog ang sharing. Okay. Based on population, income, equal sharing di ay population of area. Mao man ay gibasihan. Wala na sad mausog. So wala mausog ang mga formula. Unya sa Mandanas ruling, so, giklaro nga ang basihan ng implementation, giager ang implementation sa Supreme Court. So muipikto ni Kong Ed kininging Mandanas sa 2022. That is right. So sa karong panahon na ato
Ang Department of Budget, tungod kay implementation naman sa 2022 na budget sa mga local governments, sa mga mahadugang sa pundo sa mga local government. So ang atong provincial government nakadawat na naog notice nga gikan sa Department of Budget. I think the budget will be increased to about, kung ako masayop, you can check this, Provincial Budget Officer Peter Total, mga 900 million ang additional budget funding masud sa provincial government by 2020. Unya ilang man ning i-appeal sa ilang general fund budgeting process, gikan sa planning, implementation, sa procurement, implementation, monitoring, and evaluation na mao'y process sa atong local government. Mao po sa syudad. Ang city, mudawat ko, di na ko masiguro, o pila 159 million ba itong madugang. I'm not very sure. Nag-istorya ta anis na baba to anay notice nga ta budget officer nila sa syudad na notice sa to Peter Total kay under ni Governor Tiap. Ug ang tanang kalungsuran doon na nasad sila yung mga notice o pila increase parang ma-appeal sa ilang budgeting period kaya magsugod naman by August o niya i-submit na nila sa sanggunian by October. Appeal na ang amounts nga madugang sa ilang mga pundo. Ang mga barangay mausad, GS District, atong pagdawat nato sa mga amounts, atong gi-furnishan og copy ang mga lungsod, ingon man ang City of Tagbilaran, ingon man ang mga barangay nga nahisakop sa First District. We furnish them copies of their respective increases para mag-guided sila, aside from the fact nga ang Department of Budget and Management doon naging official notice sa mga chief executives o sa mga budget officers. So, ay namin para sa budgeting for 2022. So, kini kung Ed, daghan naman yun ang mga nakaschedule na nimo nga kuhaon ka, isip mga usak ka pinasidunggang mamumit kalab nining maong kalambuan, no? Kining Mandanas ruling. Kung Ed, unsa ba'y nakapaaghat ni o gani uban nga mga ABC president, no, sa tibuok Bohol sa dihang dunay gihimo nga. Okay mga igsoon, ni Anas Pikas Linya gikauban na nato ang atong kanhi amahan sa lalawigan, no, champion sa pagpangalagad sa katawhan. Nasulayan na nga epektibo gayon nga gahatod sa iyang serbisyo ngadto sa katawhang Bulanon. Karon mauna ang atong kasamtangan kongresista sa unang distrito. Binalik na gyud niya ni mao ni nga hanas na kayos Congressman Ed nga pahiluna sa mga programa at proyektong serbisyo. Ni Pikas Linya, Congressman Edgar Chato sa unang purok sa lalawigan sa Bohol. Kung Ed, welcome sa Tulumanon Padayon Bulanon. Nya imo sang mga mainiton nga pagpanimbaya sa tibuok lalawigan sa Bohol hibalo ko gimingaw gyud ka sa katawhang Bulanon ilabi na nga ang first district ni pod ang imong gisilbihan niining mga panahon na. Daghang salamat Weng sa imong pagdapit nato sa programa ug maayong buntag sa tanan natong mga tigpaminaw sa kahanginan. Hinaot nga ang tanan ana sa maayong panglawas karong panahon na. Yes, salamat kay dahil balo ko nga bisan sa kahiktik sa imong schedule. Nalipay gyud ko pagayo nga nakakuha ra gyud ko appointment nimo karong buntaga aron ikauban gyud kanato dinhi sa Tulumanon. Kung Ed gitawgan gyud kanako og tuyo kay aron sa paghatag og mga pagpasabot. Nindot kayo ning balita kalambuan nga ikahag nimo karong buntaga sa katawhang Bulanon labi na sa mga kalungsuran, mga kabarangayan ug sa tibok lalawigan sa Bohol. Kung Ed, aprobado na naman sa Korte Suprema ang Mandanas ruling. Kung Ed, unsa man diining Mandanas ruling? Kinsa man ni si Governor Mandanas ug unsay hinungdan ngano nga mi file siya og petition dito sa Supreme Court kalabot ining mga taxes nga gikuliktas atong gobyerno dinhi sa atong Pilipinas nga nasod nga Pilipinhon ug unayuhan niini nga maadto madawat sa mga LGUs nga maupoy gamiton sa paghatod sa mga basic services sa tanan nga mga lalawigan. Salamat kayo Weng no sa imong paghatag og bigayon nga matuki kini may tungod sa gipakanaog sa Supreme Court nga Mandanas ruling. Actually duha ni sila ka kaso ang Mandanas ug ang Garcia no nga mga kaso
both filed by governors, Governor Mandanas and Governor Garcia. Mga kaubang sa dinato sila sa Kongreso sa unang panahon nga nagserbisyo ta. Importante ni kaayo karong panahon nga masabtan sa atong mga opisyales, labi na gyud sa atong mga katawhan usab aron masayod sila kung unsa ang mga kausbanan sa number administration or panalapi sa atong mga local governments, which includes provincial, city, municipal, and barangay governments. Isa pod ang ma-expect sa mga tao nga madugang nga mga serbisyo tungod sa kalapad na sa mga pundo nga naa sa local governments, ikumparar adtong panahon nga wala pa mo kanaog og ruling ang atong Supreme Court. Ako lang dahil ning klaruhon weng kapanahon na ubay-ubay ang mga invitations nga gihatag kanato sa mahitungod sa maong istoryahon tungod kay ang Department of Interior and Local Government nagtabang ni og pasabot sa mga kalungsuran ug mga opisyales inunan ang Department of Budget kung unsa ang epekto o implication sa Mandanas ruling. So, diya tayo pagdapit usab nga gikan sa World Bank, isip sa ka-speaker nila, may tungod sa Mandanas ruling, isip kanhi usab nga gobernador, o kanhi usab founding chairman sa authorities of the Philippines, kita'y founding secretary general. So, ilat na gidapit, bisan congressman na tawa na to sa local government. O dinhi sa atong lalawigan po, doon na tayo series of arrangements nga giset up no sa una sa atong mga magbabalaod, composed of vice mayors and Sangguniang Bayan members na humanan ni sa tanan nga distrito, 1st, 2nd, and 3rd districts. Na speaker ta dito nyo sa ato na pod nga liga ng mga barangay, nagpadayon ng ilahang orientation on the Mandanas ruling, gawas sa gihimo sa mga DILG dito sa mga kalungsuran with the budget officers. Dunay forum ang mga liga na humana ang 3rd district ta dito, may explain ta. Ang simanahan mo na ang 2nd district, unya a week after this week, next week bale, musud po ang 4th district. So, balik sa imong pangutana, sa ang Mandanas ruling ug diin kini gagikan, ang kaso niyo ni gi-file ni Congressman Erminando Mandanas. Sa Batangas ni Congressman sa una, Governor, ug kakuyog sa ubang local officials niya, unya diha sad ang kaso nga gitasakan ni Congressman pareho ang mga kaso batok ni sa Executive Secretary. Ang Mandanas case pasabot ingon na dunay mga koleksyon sa National Internal Revenue Tax sa Bureau of Customs, excise tax, value-added tax, documentary stamp taxes that have not been included, wa mapil sa base amount for the computation of IRA in homology ang usagid nga kining customs tax. Kasi gialig sa Mandanas case nga na koleksyon nga wa magihan dito IRA. Ang galit interpret sa ato ang Constitution nga kanang dunay share of governments must be computed niya on the basis of all national taxes. Dili kay internal revenue taxes lang. Unya may insist ang Garcia case nga literal reading sa provisions of the Constitution, Section 6, Article 10, 1907 Constitution, mao'y dapat gisunod kay wala may balaod nga musupak sa Constitution. So kanang gitawag og just share sa mga LGUs, matud pa sa Garcia case o sa Mandanas, wala na magkasabot nga IRA or internal revenue allotment lang. Kinahanglan apil ni ang tanang buhisan nga gikubra sa atong namin, whether it's collected by the BIR or the customs or agencies nga nagkolekta. So, matud sa Garcia case, unconstitutional ang gihimo sa Kongreso nga nagsuksok og word nga internal revenue kay dili na maoy gigamit sa batakang balaod. Kunya na-exclude ang mga buhisan or taxes and accounts pursuant to or in accordance with special laws, no? So, dapat mauni ang iyahang gi-assert. Kunya apil niyang giingon nga unconstitutional code, ang value-added tax excess collected sa Bureau of Customs, kinahanglan apil sad sa ihap, dili kay ang internal revenue allotment nga na. So, bali,
Oh, Pila ba ka porsyento kung Ed ang gikan sa original nga era sa lungsod, sa probinsya o sa barangay? Porsyento madugang ni ito ilang ka mga panudlanan? ako lang yung klaruhon, walay na usog na porsyento sa binahinay sa pundo sa national government. Ang government maghawid gihapon, maghawid na lang, mag-allocate na lang sa atong budget. For example, the President Sona, masubmit ang Presidente o executive budget ngadto sa Kongreso. Ang iyang gamiton, only the 60%. Okay. Ang 40% adto na gamiton sa mga local government, o niya, diretso ang release ani sa local government. Diri sa mga probinsya, syudad, lungsod o barangay, wala sad mausog ang sharing. Okay. Based on population, income, equal sharing di ay population of area. Mao man ay gibasihan. Di wala na sad mausog. So wala mausog ang mga formula. Unya sa Mandanas ruling, giklaro nga ang basihan porsyento sa binahinay sa pundo sa national government. Ang government maghawid gihapon, maghawid na lang, mag-allocate na lang sa atong budget. For example, the President Sona, masubmit ang Presidente o executive budget ngadto sa Kongreso. Ang iyang gamiton, only the 60%. Okay. Ang 40% adto na gamiton sa mga local government, o niya, diretso ang release ani sa local government. Diri sa mga probinsya, syudad, lungsod o barangay, wala sad mausog ang sharing. Okay. Based on population, income, equal sharing di ay population of area. Mao man ay gibasihan. Di wala na sad mausog. So wala mausog ang mga formula. Unya sa Mandanas ruling, giklaro nga ang basihan ng implementation, giager ang implementation sa Supreme Court. So mo ipikto ni Kung Ed kining mandala sa 2022. That is right. So sa karong panahon na ato ang Department of Budget tungod kay implementation naman sa 2022 na budget sa mga local governments sa mga mahadugang sa pundo sa mga local government. So ang atong provincial government nakadawat na og notice nga gikan sa Department of Budget. I think the budget will be increased to about, kung ako masayop, you can check this, Provincial Budget Officer Peter Itutal, mga 900 million ang additional budget funding masud sa provincial government by 2020. Unya ilang man ning i-appeal sa ilang general fund budgeting process, gikan sa planning, implementation, sa procurement, implementation, monitoring, and evaluation na mao'y process sa atong local government. Mao po sa syudad. Ang city, mudawat ko, di na ko masiguro, o pila 59 million ba itong madugang. I'm not very sure. Nag-istorya ta anis na baba, to anay notice nga ta budget officer nila sa syudad na na-notice sa
to Peter Ritotal kay under ni Governor Tiap. Ug ang tanang kalungsuran doon na nasad sila yung mga notice o pila increase para ma-appeal sa ilang budgeting period kaya magsugod naman by August o niya i-submit na nila sa sanggunian by October. Appeal na ang amounts nga madugang sa ilang mga pundo. Ang mga barangay mausad GS District atong pagdawat nato sa mga amounts atong gi-furnishan og copy ang mga lungsod, ingon man ang City of Tagbilaran, ingon man ang mga barangay nga nahisakop sa First District. We furnish them copies of their respective increases para mag-guided sila aside from the fact nga ang Department of Budget and Management doon nagay official notice sa mga chief executives o sa mga budget officers. So, ay namin para sa budgeting for 2022. So, kini kung Ed, daghan naman yun ang mga nakaschedule na nimo nga kuhaon ka, isip mga usak ka pinasidunggang mamumit kalab nining maong kalambuan, no? Kining Mandanas ruling. Kung Ed, unsa ba'y nakapaaghat ni o gani uban nga mga ABC president, no? Sa tibuok Bohol, sa dihang dunay gihimo nga. Okay, mga igsoon. Ni Anas Pikas Linya, gikauban na nato ang atong kanhi amahan sa lalawigan, no? Champion sa pagpangalagad sa katawhan. Nasulayan na nga epektibo gayon nga gahatod sa iyang serbisyo ngadto sa katawhang Bulanon. Karon mauna ang atong kasamtangan kongresista sa unang distrito. Binalik na gyud niya ni mao ni nga hanas na kayos Congressman Ed nga pahiluna sa mga programa at proyektong serbisyo. Ni Anas Pikas Linya, Congressman Edgar Chato sa unang purok sa lalawigan sa Bohol. Kung Ed, welcome sa Tulumanon, Padayon, Bulanon. Nga imo sang mga mainiton nga pagpanimbaya sa tibuok lalawigan sa Bohol. Hibalo ko, gimingaw gyud ka sa katawhang Bulanon. Ilabi na nga ang first district ni pod ang imong gisilbihan ni ining mga panahon na. Daghang salamat, Weng, sa imong pagdapit nato sa programa ug maayong buntag sa tanan natong mga tigpaminaw sa kahanginan. Inaot nga ang tanan ana sa maayong panglawas karong panahon na. Yes, salamat kay dahil balo ko nga bisan sa kahiktik sa imong schedule. Nalipay gyud ko pagayo nga nakakuha ka gyud kog appointment nimo karong buntaga aron ikauban gyud kanato dinhi sa Tulumanon. Kung Ed gitawgan gyud kanako og tuyo kay aron sa paghatag og mga pagpasabot. Nindot kayo ning balita kalambuan nga ikahag nimo karong buntaga sa katawhang Bulanon labi na sa mga kalungsuran, mga kabarangayan ug sa tibok lalawigan sa Bohol. Kung Ed, aprobado na naman sa Korte Suprema ang Mandanas ruling. Kung Ed, unsa man diining Mandanas ruling? Kinsa man ni si Governor Mandanas ug unsay hinungdan ngano nga mi file siya og petisyon dito sa Supreme Court kalabot ining mga taxes nga gikuliktas atong gobyerno dinhi sa atong Pilipinas nga nasod nga Pilipinhon ug unayuhan niini nga maadto madawat sa mga LGUs nga maupoy gamiton sa paghatod sa mga basic services sa tanan nga mga lalawigan. Salamat kayo, Weng, no, sa imong paghatag og bigayon nga matuki kini may tungod sa gipakanaog sa Supreme Court nga Mandanas ruling. Actually, duha ni sila kakas. Nga i-enhance ang kapasidad, capabilities sa mga local governments aron after the year nga di-release ang pondo, magasto gajud. Labi na kay naarabatay gitawag og kung ana cash basis nga budgeting na kung say pondo nga di-release ng tuiga hudton gyud ni gabot sa end of the year. Kaya kung dili nimo mahurot ibalik sa central government. So mao ni ang capacity, importante nya coordination. Concern po ni sa national government nga mapadayon ang coordination sa national o local government even if local autonomy is already strengthened pinaari sa Mandanas and Garcia ruling. And finally, ang national government is concerned nga unta ang transparency kasihag kamatinud-anon sa bagasto sa pundo pahiluna sa local government o dilibusahan sa mga local government sa atong nasod ang kadako sa pundo nga tuaming balhin kana.
So mao na continuity, capacity, coordination, and transparency. So salamat kayo Kung Ed sa inyong pagpaningkamot no nining maong lakang nga nagbalampuson mo ang katawhang Pilipino sa inyong pagduso niya ng maong petisyon paghatag og suporta ngadto ni Governor Mandanas ug ni Garcia. So Kung Ed, congratulations. Unya Kung Ed arik ta speakers bahin isip kongresista unya kanhi amahan sa lalawigan sa Bohol no unya nasayod man ta nga naningkamot gyud mo ikaw no nanimbaso gayud nga matabangan ang administrasyon ni Gobernador Artiap o ni Vice Governor. Nakita gyud nato na og unsa imong mga pagpaningkamot, pagpanimbasog para mapahiluna, masiguro ang mga programa, proyekto ug serbisyo para sa katawhang bulanon. Kung di naman gyud nato ikalimod nga niabot dinhi Pilipinas gani nakasud na, if I'm not mistaken, nakasud na sa Davao ug sa Bukidnon ang giingon nga Delta variant. So niining panahon na unsa may imong mga ikahatag nga mga pahinumdom, unsa may mga matunol nimo dugang maproteksyonan ang atong mga katawhang sa tibuok lalawigan sa Bohol. Ilabi na nga bisan naan ka sa first district karon ikaw ay nagrepresenta sa katawhan sa unang distrito, nahibalo ko ang imong kasing-kasing, ang imong pagpangga not only for the first district but the entire province of Bohol. Weng, usa lang yun ang labing importante nato. Naamantay IATF nga kanunay na mo Kongreso kung unsay mga pamaagi nga ilang gi-implement ug unsa pod ang mga suggestions nga gikan sa atong mga kaprobinsyahan ug doon na tay Bohol IATF nga pinanguluhan sa atong tanawang gobernador. Naapoy implementation team nato sa mga lungsod sa IATF rulings pinaagi sa ato mga mayor down to the BHERTs led by the barangay captains dito sa mga kalungsod. Ang importante gid kaayo ani nga mutuhot gyud sa dughan sa mga tao nga kining mga rules, policies, regulations, restrictions, apil na kining quarantine and isolation, paglimit sa kadaghanon sa tao sa mass gathering, lisod ni nga gidawat sa mga tao kay di man mo ay atong naantan. Pero karong panahon sa pandemic, we just have to understand nga ato yung sundon ang mga pamalaod nga gipakanaog sa TN national o sa provincial and the local government. Kay dili gyud ni nato masulbad ug magsige lang ta og insister sa atong kaugalingong naandan nga behaviors kay kanina lang daang panagtapok unya dunay panalitan og magkitig yun, og mag-birthday bangkitig yun, o magpiesta bangkitig yun, o magtapos kanan nga klaseng nahimong dugukan cultural mga tao. Ang panahon kasi imo nga para nagtapok kay maoy kinaingnan nga mosamot og daghan. Giingnan ta nga maglikay sa mga lugar nga panalitan ang mga ligog dagat, mga sa payuban. Pero ata gihapon manakay og truck nga paklaw tungod kay maligo, then that is a very, very clear violation of the protocols. Dili unta maghuwat nga naay pulis nga mobadlong. Ang atong kaugalingon will be disciplined by ourselves hasta sa atong mga panimalay. So, naaman klaro, social distancing, wearing of face mask, of hands, mauna tanan. Unya likay sa paglakaw kun way katuyuan importante. Unya labaw sa tanan. Sundo nato sad ang mga sa vaccination. Matingata og naay mo ingon nga dialoketan sa gobyerno o pila sa kalugar. Unya naay uban mo ingon nga wa mahurot. Dili ta kasabot og manong di mahurot nga naa may mga tawo nga daghan nga wa pa vaccine. So importante gid ang cooperation sa tanan. Bisan pag-unsaon sa gobyerno paghatag og regulasyon kung ang mga tao gadumili sa maong mga tama kanang gitawag pagsulbad sa problema sa COVID o pagpaus-us sa COVID kuan gid na lisod kayong abton. Inumdumi nga ang atong pangagamhanan nagsige pa pud pangita og dugang supply para sa atong COVID. Dili pwede nga ang mga supply nga makuha sa atong nasod inigabot sa atong nasod maglisod og implement sa vaccination kay doon na bayaran ang atong mga vaccines. So importante
mo-cooperate ang tanan, let's all get vaccinated kutob sa mahimo aron makabuot ka ng gitawag og herd immunity. Kung doon na herd immunity, kaya na-vaksina ang mga tourism workers, na-vaksina ang mga frontliners, na-vaksina ang mga workers nga dapat maoy mo trabaho sa ekonomiya, mubalik og saka ang kalagsik sa ekonomiya. So mao na atong mga advice, and I think our government led by the governor has been constantly meeting the health people, with the health sector, with the LGUs, para ma-harmonize ang mga polisiya sa atong lalawigan sa Bohol. Okay. Salamat kayo, Congressman Edgar, sa imong undano kayong mensahe niya. Labostanan, salamat kayo sa imong impormasyon nga gipaambit karong buntagan dinhi sa Tuntulumanon, Padayon, Bulanon. Sa kanunay, boss, stay safe and God bless. Keep up the good work, Kong Ed. Salamat kayo, Weng, ug sa atong mga kauban sa programa sa Padayon, Bulanon, atong panghinaot nga bisan sa kalisod panahon sa pandemya, magpadayon pa og usuwag isip sa kalalawigan, madali ang atong recovery sa atong ekonomiya aron magaan-gaan usab ang sunod nga tuig nga 2022 with the leadership of Governor Artiap, Vice Governor Relampagos, sa atong mga board members, atong mga mayors, atong mga kapitanes, labi na sa mga heads of this, kanang heads of households, kay ang head of the household, mao na mayor sa ilang household, senador sa ilang household, in the home. So, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan, mag-ampo ta sa kahitasaan sa kanunay. Salamat kayo, Edgar Migrinyo Chato. Ang atong pinangga kayo buutan nga kanhi amahan sa lalawigan sa Bohol, nga karon maunay kongresista sa unang purok sa lalawigan sa Bohol, no? So, nabati ninyo mga igsoon ang pamahayag, no, ni Congressman Edgar Chato kalamot ni ining Manruling, no? Mo epekto ni by 2022 nya gipasabot no, gibahin ni wa ni gikasa, wa ni gibulto og hatag sa atong gobyerno, kaya so ma-full ang pag-download ani adto sa 2024, no? Mapahilunan. So alang niya tong mga daling kamot ni ini mihatag sa suporta Mandanas Ruling, Mandanas Petition o Garcia, no, kay duha man ni sila ang mi duso ni ining maong petisyon sa Supreme Court, si Governor Mandanas o si Governor Garcia, no? Ato silang gipasalamatan, gidaig ang ilang bulawan. Unya to sa pasalamatan si former governor samtangang kongresista Edgar To nga sila uban sa ilang mga kaubanan mihatag yun sa ilang wife nga suporta ni ining maong petisyon. O kaluoy sa Dios, nakita sa atong mga maghuhukom sa Supreme Court nga dunag yoy mga kakuwangan, no? Ang atong gobyerno sa mga hinungdan nga bisan pa man sa gi-file nga motion for reconsideration, no, gipaboran gihapon sa Supreme Court petition. O mao na ni karon ang bunga sa pagpalimbasog, pagbarog ni Governor Mandanas ug ni Governor Garcia sa pagpangayo, no, sa patas nga bahin gikan sa mga buluhisan sa atong gobyerno. So ato ning ipahiluna, no, labi na to mga lideres sa mga lungsod, syudad, probinsya nga ipahiluna natong tarong kining maong grasya pinagi sa paghatod sa mga nanag-unang batakang serbisyo nga gikinahanglan sa mga katawhan. So labi na ni sa to mga barangay officials, kay kamo ang ipadaog din sa inyong sa mga barangay. Wa ra ba tang sweldo kamong mga elected officials, wa ra ba tangkyuhan ang inyong sweldo o bugtik sa inyong pagpangalagad? Mo nang ipon mo tig pabadlong diha. Labi na ni mga barangay officials. Hindi man tanan, pero doon na ipipila. No? Kini atong giingon, jutay ra ba? O apan ug mo'y magdaghan, jutay ra gyud. Kini pipila ka mga barangay officials nga mga badlong siaws kati. Onya matuo kunuhay ni mga tawanan nga kumo ka elected, mo'y gigamit nilang tabing ng ilang pagka pinili sa katawan. Mao pay magpapadawagan ni Congressman Sato nga ang tanan mo sunod di ta mo magsupak-supak kay kung magsupak-supak ta mao ni hinungdan na mo daghan mo kayab na pagbalik ning kasos COVID-19. Unya ilabi na nga ni ana po ning Delta variant, mao ra man is COVID-19 apan 4 times
contagious lang ni siya. Mas kung unsa ka paspas makatakod ang COVID-19, mas paspas ni kining Delta variant. Ha? So mo ni akong gipunting ni natong tanang katawhang bulanon, labi na tong mga barangay officials nga muangay mamista, nga mag-post-post ang Facebook account, waoy maikog ning mga tawana nga magapaikan og namista. Unya wa ninyo hunahuna nga gi-lockdown na, public knowledge na, doon na tay health protocol. Doon na gipagawas nga executive order ang mga kalungsuran. Nakalusot lagi mo. Kay nangadlawon siguro mo gikan, gawa pay gabantay sa mga pero kung butan kang tao, sakto kag balanse, sakto kag utok, o wa pa magaling ka mabuan ng panahon na, dili ni mo na angay himungon. Mao na nga way katarungan nga ang ubang tao magpasagda, magpabadlong, mag-violate ining tanan nga mga protocol, kay kamo mismo nga mga elected officials, mao'y mag-una. Ha? Baga-baga po mong gagway. Mao niya kong giingon. Days from now, balik-balik bitaw. Days from now, tagaan tagaglabad sa eleksyon nun taka. Ha? Kay wa pa ko mga igsoon sukad ga miabot ang COVID-19 sa lalawigan sa Bohol. Ako lang ni taga-agamay higayon. Sukad miabot ang COVID-19 sa Bohol. Wa pa ko kakita nga dunay barangay officials nga na disiplina. So sampulan na to. Tagaan na to. Mo niya kung ako ganig file og petisyon si Governor Mandanas o si Governor Garcia. Kaya doon na sila bugat nga rason nga nakita. So, way katarungan nga di po nato sulayan o question ang mga protocol. Mao na nga way katarungan nga ang ubang tao magpasagda, magpabadlong, mag-violate ining tanan nga mga protocol, kay kamo mismo nga mga elected officials, mao'y mag-una. Ha? Baga-baga po mong gagway. Mao niya kong giingon. Days from now, balik-balik bitaw. Days from now, tagaan tagaglabad sa eleksyon nun taka. Ha? Kay wa pa ko mga igsoon sukad ga miabot ang COVID-19 sa lalawigan sa Bohol. Ako lang ni taga-agamay higayon. Sukad miabot ang COVID-19 sa Bohol. Wa pa ko kakita nga dunay barangay officials nga na disiplina. So sampulan na to. Tagaan na to. Mo niya kung ako ganig file og petisyon si Governor Mandanas o si Governor Garcia. Kaya doon na sila bugat nga rason nga nakita. So, way katarungan nga di po nato sulayan o question ang mga protocol nga og dunay bihan ang himuon na kung formal nga complaint ba't ning pipila ka mga badlungon sa katilingban. Aw, mo niya kung gingon anhin na to masukod. Ha? Tanaan na to. Og asa kutob ni. So, mo ni mga kaigsunan ko paabutan ninyo kay doon na koy sampulan ani nga barangay official. Sundugo na ko ang barugana ni Governor Mandanas o ni Governor Garcia. Tanaw na itong bakasagang ba ni? Ha? So mga kaigsunan ko, wala tayong oras, napapalain pangatos unahan. Sa di pagkupormal nga mutapos sa niyatong tulumanon, akong mga mainiton kayo nga pag panimbayak, no? Ngadto ni Manoy Frone, ang among tatay sa Timawa Boys, kinsa nagsaog sa iyang adlaw na tawhan karong adlawa, no? Manoy Frone, happy birthday diha nimo Manoy, and may you have many more birthdays to come. So Manoy, wa gyud undang atong tapok Manoy kay ni aman nagining pandemic, ni amay health protocol, no? So ang amo na lang Manoy, maghinaot na lang minimo nga sa kanunay hatagan kag kapiskag kabaskog sa imong panglawas, no? Taas pa kayong kutay sa panahon nga ikauban ka nato. So Manoy Frone, happy birthday once again unya amping kanunay. Ha? God bless and stay safe. So sa ngalan na lang sa akong partner Pikas Lawak akong co-pilot, si Larry Boy Idulsa, o niya dito sa Lungsod Saga, ang atong partner po dito nga teknisyan, o niya labaw tanan, sa ngalan sa atong bisita karong buntaga, ang kanhi amahan sa lalawigan, nga karon kong unang distrito. Champion po sa pagpangalagad, Congressman Edgar Migreño Chato. O niya sa ngalan sa atong hipi sa primer, pinagi ni Sir Ini Makinano, sa ngalan sa atong amahan sa lalawigan, Gobernador Art Yap. Uban ni Vice Gobrene, mga sakop tanan sa Junta Provincial, kaming tanan, igo na lang sa pag-ingon. Salamat sa pagpaminaw, dalaygon ang Diyos, o padayon, bulanon. Ang programa ngayong nabati, usa ka binayran. Ang mga pulong o ang iyang gisgutan, iya lamang sa tagdumala sa maong programa o way labot kining sibiyahan.